Bonjour! Hola, ni hao, konnichiwa, annyeong, mabuhay. This is Angelic, your Gen Z OFW, here in Macau. So, for today's video, guys, for this episode, I'm going to share with you my journey. Kung bakit nga ba ako napadito sa Macau as an OFW. So, from day 1, actually from day 0 from applying to here now. And if you have any questions with regards of, work here in Macau or anything in between, just comment down below. So, let's start. So, around 2023, graduating student, and of course, yung tito ko kasi, since alam niyang graduating ako, he sends a lot of links ng mga hirings, ganyan, mapa-hotel man yan, airlines, everything. Very supportive, diba? So, ayun. And one day, he chat me, he said na, "Uy, Jel, ito yung icon. Yung icon is agency siya. And ito yung agency ko dito sa Macau. And if baka gusto mong mag-apply, ayan, hiring sila. Try mong mag-send ng resume, ganito, ganyan. And ako naman, as a graduating student, sabi ko, okay, tito, thank you po. And yun nga, as a graduating student, I send resume, I apply kasi wala namang mawawala. I mean, diba, pag graduating ka, you'll try your luck in every position, in every job, kung saan ka man matanggap, ganon. At that time din, may parang possibility na ma-absorb ako kung saan ako nag-OJT. So, sabi ko, you know what? I'll just take the chance kasi wala namang mawawala. So, I just sent my resume. Actually, parang dun sa icon, pwede kang dun sa link, parang pwede kang makailang submit kung anong position man yan. So, ako, like, lahat ata ng possible na position na pwedeng, fit sa akin, in-applyan ko yung mapa-greeter, front office, mapa-service. I did apply for that. And, yeah. Then, around October 2023, I got a feedback from them from multiple times of applying, sending resume. Nagkaroon din ako ng feedback from them. And one of the recruiters actually, kinausap ako through email. And I know na legit naman yun. Legit siyang, I think legit naman na siya yung recruiter na yun. So, yun. She emailed me na maybe you want this position. So, she actually sent me the details, yung kung magkano salary, what kind of position, job title, job role, and even what hotel or company na hiring. So, yun. Sorry guys, isisingit ko lang din. Pasensya na ako kung madilaw ha, and manginig yung camera. It's because I'm just holding, I'm literally just holding the cam, the stick pad itself, and my light naman is talagang orange kasi yun yung lampshade ko talaga. Orange ba yan? Or yellow? I don't know. Kayo na magbahala mag-decide. And I'm sorry kung ginagamit ko tong as a mic. Actually, nagsusuklay ako kanina pa. So, anyways, hindi ko na lang ihaharap sa inyo kasi baka makita nyo yung may mga buhok-buhok pa to. Hindi ko pa nalinis. Anyways, balik na tayo dun sa kwento nga natin sa chika. O, diba? Para lang tayo nagchichikahang mag-friendly, ganyan. Para lang pag-chikahan lang sa best friend ko. Anyways, ayan. Let's go back to my kwento na nga. So, ito na nga. So, yeah, one of the recruiters approached me. So, tandaan niyo tong kwento na to Yun, sinad niya nga kung anong hotel, yan, position. Tapos, sinabi niya sa akin na, can you send your resume? Of course, yung mga kind of requirements that needed for that position. Also, some pictures. And she said na I needed to, parang may kailangan akong attend na seminar or something. Basta yun yung naalala ko
from POEA ba yun? Basta ganun. And then, after submitting all the requirements and all and stuff, parang initial pa lang to, hindi to yung official requirements para wala pa akong officially like interview from them. Tapos, ayun, after that, after submitting it, ginost ako. Moms. Well, usually talaga, ganun, I think ganun sa Philippines talaga, which is so sad na kaya, din, na parang, after applying, you don't get a feedback if you're hired or not, if you're gonna proceed. So, yun yung nangyari. So, I'm gonna call it parang nag-ghost ako. So, yun. Para tayong nag-ghost. So, no other feedback. I just don't remember if I messaged them if any luck by any chance or what's, kumbaga ano ng status nung application ko. Hindi ko maalala if I messaged them. But anyways, I didn't get any respond after that. So I just shrugged it off. I just felt na parang, okay. In-overthink ko siya for how many days kasi I thought, yun na yun. I mean, kahit may current job na ako at that time, pero umasa ko ng very light. Pero sabi ko, akala ko yun yung magiging Christmas. Kasi bare months yun eh. Bare months, alam ko bare months yun. So, akala ko yun yung magiging Christmas gift. So, hindi. Anyway, sabi ko, okay, sige, fast forward na tayo sa buhay, ganon. So, yun, wag mo na siya dun damdamin. So, yun, and then one day, I saw yung icon. Siyempre, fina-follow ko na yung page nila, right? So, I saw yung page ng icon. Now, meron silang walk-in interviews, walk-ins, pwede kang mag-apply. Walk-in application, yeah. So, ako, I tried my luck. So, sabi ko, baka hindi ako sinuwerte online, baka swertihin tayo sa walk-in. Ako matyaga ako sa mga ganyan. Sabi ko talaga, ipapush natin yan. Yung parang, yung month na yon nakailang marami akong interview from different hotels. Kasi, syempre, I am aiming for a So, yeah. I am aiming for regularization. I am aiming for a higher salary, of course. Kasi nga, maliit yung pasahod. So, although I'm very enjoying yung work kung saan ako at that time, sobrang bait din ng mga kasamahan ko. Namiss ko na sila. Namiss ko na yung Shangri-La. So, yun. So, I am aiming for more growth and specifically sa pera. Sa salary. So, yun. Then, sabi ko, sige, let's try our luck. If hindi sa Pinas na hotel, baka ibang bansa. So, I did the walk-in application. Kaso, hindi pa nainit yung puwet ko sa upuan nila. Pinauwi na ko, Sobrang funny lang nun talaga. Kasi parang, hindi talaga ako nagtagal. Parang, walang 10 minutes akong nakaupo and then tinawag ako nung parang receptionist nila na, ma'am, sorry po, pwede na po kayong makauwi. Hindi po kasi hindi po pasok yung requirements ninyo sa ina-applyan ninyo. So, sabi ko parang ako, okay po. Okay. Parang hindi ko man lang pinaglaban na, baka subukan nyo lang. Alam mo, kita mo naman ako, di ba? Yung ganun, hindi mo man lang pinaglaban, Jel. Like, yung sinabi niya yun, parang tinanggap ko na lang yung fate na parang, okay, bye. Hindi mo man lang pinaglaban. Ang mahal-mahal ng angkas mo at that time. Nasa 100 plus. Angkas ako nun kasi around, I think Makati area yun eh. Yeah. So, yun. I think kasi yung ina-applyan ko nga at that time is same nung kung ano yung inalok sa akin nung una, di ba nga nung online. Syempre, alam ko na kung magkano, sabi ko, ang ganda nung pasahod, ang laki. So, yun din yung ina-applyan ko, position. Tapos, yung siguro, I think, kaya rin nila ako ginost nung una kasi hindi pumasok yung height ko. Kasi sa height requirements nila is 170 centimeter. By the way, the position is, I'm not sure if it's welcoming host, welcome ambassador, or greeter. Basta around that 3. Ganun yung 3 position. Yung 3 position na yun, around that position yung ina-applyan ko. So, yun, feeling ko,
dahil doon sa height, hindi ako nakapasa. Hindi ba nila nakita sa ano ko nung una? Anyways, yun. Hindi ako nakapasa. So, feeling ko dahil doon. So, ayun, I just accept the fate and umalis na lang ako. May sinasan pa nga ako ng pagbaba ko ng office nila na napaupo ako sa isang gilid. Tapos parang natulala lang ako kasi ang mahal nung inangkas ko, be. Tapos hindi man lang uminit yung puwet ko. Pero at least naka-aircon ako ng ilang minutes. Yun na lang, pinagpasalamat ko. Nakapagpa-aircon tayo ng ilang minutes kasi ang init sa daan. So, yun. I believe that was around 2024 na yun. And then, of course, yung tito ko, talagang hindi siya tumigil na i-alok sa akin. Sabi niya, okay, this was around, around, I think that's March or April. So, yun, sabi niya, oh, Jel, send ka dito sa mga links na to, sa mga email na to, ng resume mo, subukan mo, ganito, ganyan. Since, ayun, sabi ko, okay, sige, tito, wala namang masama again. And at that time, na-hire na rin ako sa panibagong job ko. So, sabi ko, magsasend lang naman pala ng resume, di I just send it, you know? Pero syempre, hindi lang ako send ng senda. Every time na magsasend ako ng resume, I also do cover letter, syempre, through email, and then I attach my resume. Parang naman, di ba, hindi naman mabigla yung taong pagsesendan ko ng resume ko, yung mga links anyways. Mga links na pagsesendan ko, hindi sa mabigla. Kumbaga may pa-introduction, tapos sa baba nun, nandun yung resume ko. Ganun. Tapos ayun, I actually forgot it already na parang nag-apply ako online. Kasi nga, naging preoccupied ako dun sa current job ko. And dun sa current job ko, fast forward 2 months or 3 months na ako sa job kong yun. Sa pangalawa kong hotel job, medyo na burnout. At the same time, naapektuhan yung health ko. Talagang every week, or isang buwan, parang every week, every week ba? Or every month, or parang every week ata. Ako nagkakasakit, bumalik yung hika ko. Siguro nabigla rin siya yung katawan ko. Pero ayun, dumating sa ganung point. Tapos, yun na nga, fast forward around June. Nakatanggap ako ng tawag. So, I got a call from duty pa to be, ano pa ako, graveyard shift. So, I got a call. Hi, hello, ganyan. Ini-English ako, be. Syempre, palaban ako kahit gigising ko lang, kahit inalampungatan mo ko, mag-i-English ako. Pero matara yung boses ko. Hey, yes, hello, who's this? Ganun yung sagot ko talaga. Sinagot niya ako. Is this Angelic Alcala, ganito, ganyan? May hindi ko siya maintindihan kasi yung accent niya, parang kinakain niya yung English. Tapos ako naman, kahit gigising ko lang, alam mo unang nasa isip ko, ay shucks, baka scam to. Ganun talaga nasa isip ko noon. Tawan-tawa ako. Ay, feeling ko scam to. Kasi at that time, uso yung ginagamit daw yung boses mo. Gagamitin daw yung boses sa ginagawang AI, sa pang-i-scam ng ibang tao. So ako, parang, okay, baka scam to. Sabi kong ganyan. So ako, ginagawa ko, hina-high pitch ko yung boses ko. Hina-high pitch ko, nilo-lower ko, ganyan. Binabago-bago ko, hindi ko consistent yung boses ko. Pero girl, sabi ko talaga, ang galing naman na itong scammer na to. Alam yung information ko, ganito, ganyan. Even may email address, alam. So sabi ko, ay, ang galing, ganito, ganyan. Yes, ganyan lang ako. Tapos, tinanong niya sa akin through call, do you have a WeChat account? Naiintindihan ko yun, WeChat. Sabi ko, yes, kahit wala, be. Yes lang ako ng yes. Tapos, okay, parang sabi niya parang doon niya daw ako kukontakin. Tapos sinasabi ko lang na, maybe you can call next time. I don't have a good signal, ganito, ganyan. Tapos, B, alam mo, parang umaga yan eh. Tapos, ilang hours lang, or minutes lang. After how many minutes, I got an email from this, parang HR ata siya eh. Yung email na yung pagkatingin ko, yung logo nung company na pinag-applyan ko. And guess what? Ano yung company na yun? Kung saan ako?
yung company na yun, di ba naalala nyo yung unang try ko sa Icon? Di ba binigyan ako ng position, ng salary, kung magkano, is same company. Talagang sabi ko, maybe it's meant to be ako na doon sa company na yun. Kung nasan ako ngayon, talagang meant to be ako na mapad dito. Kasi sobrang wow talaga. Nagulat talaga ako na parang MGM, parang pamilya na sa akin yung hotel. Parang gano'n. Parang pamilya yung word for me, sabi ko. Tapos yun, bigla akong naalala, ito rin yung parang inalok sa aking position. Hindi naman same position. It's different position but same company talaga. So, parang same company to nung ngayon sa Icon na sabi ko talaga at that time. So, dun ko lang realize na, nga pala, 2 months ago, nagpasa nga pala ako ng resume. Hindi ko maalala. Hindi ko na naalala. Tapos, napa-install ako ng, hindi ko sure if WeChat yun or WhatsApp. Napa-install ako ng wala sa oras. Napagawa ako ng account talaga ng wala sa oras. So, yun. Buti na lang pa pwede yung Philippine number for that app or for that account. And then yun, I emailed them na yun, nakagawa nga ako ng WeChat, ganyan. Then doon nila ako kinontak. So doon mas naging maayos yung actually parang mini or light interview, ganun. Tapos sabi nila, ganitong date nga daw, magkakaroon ako ng interview. Sa kagandahan talaga, parang tumama siya sa mismong parang a day before ng kasal ng brother ko. So, that would be June 22 ata. Dapat yung interview ko. Tapos, nagsiklib talaga ako. Kabago-bago pa lang sa work, nagsiklib agad. Pero yun, nagsiklib talaga ako June. Tapos, hindi natuloy yung interview. So, parang after 1 to 2 weeks. So, parang katapusan ng June ako na, tama ba? Katapusan ng June, if hindi ako nagkakamali, ako na interview nung mismong manager. Na-interview ako ng HR, diba? Tapos nung manager, doon ako na-interview. Tapos after the interview, I have a good feedback. Kumbaga, ang ganda nung feedback sa akin ng manager. But there wasn't yung sa mga palabas na, okay, congratulations, you're hired. Of course, hindi ka niya kakamayan kasi syempre, online eh. Pero walang ganung moment. Walang, okay, you're officially hired, ganito, ganyan. Wala. So, hindi ko 50-50 ako sa pakiramdam. Although, it's a great interview and all and such things, but if it's really for you, kahit na anong galing mo sa interview, if it's not for you, wala kang magagawa, diba? So, ayun, parang after ilang weeks, wala akong balita from them. Hanggang sa I've decided na to quit on my current job at that time, to quit on a reason of health. For sure, yung mga nanonood nitong mga kasamahan ko before, yung mga workmates ko before, ang nasa isip nila is, nag-work ako kasi may another opportunity ako sa Macau. Siguro 10% that's the reason. Pero, nung nag-resign kasi ako, there wasn't a clear answer or clear na path na if I am really, kung natanggap ba talaga ako. So, may nag-message pa nga sa akin at that time na parang, nung ni-reveal ko ko sa Facebook na, yun nga, nagmakaw ako, ganito, ganyan. May nag-message sa akin na, kaya ka pala nag-resign na, ganito, ganyan. But the reality is, nag-resign ako because of my health. Yeah, I need to focus on my health. And nag-resign ako kahit na walang kasi nagrehan or walang fallback plan. So, yun. Nung nag-resign na ako, that was July 25, wala pa rin akong natanggap na feedback. So, I think natanggap ko lang na email around first week ng August. Yeah, first week ba? I think
first week or second week ng August, ganun talaga siya, girl. First week or second week ng August, dun ako naka-receive ng email from them na etong agency yung mag-aasikaso ng documents mo, ito yung medical mo, ganito, ganyan. And alam mo, nakakatawa. Kasi kahit na direct hired ka from Macau, meron pa rin agency ang mag-aasikaso ng requirements mo here in the Philippines. In my case, it's not Icon. But you know what agency it is? Handa na ba kayang malaman anong name ng agency? It's God's Will International Place, if I'm not mistaken. Yeah, ito po siya. And girl, nung nalaman ko yung name nung agency, parang na-stuck ako na parang, Lord, I know what you're doing there, I know what you did there. Parang talagang name nung agency, God's Will. Even my mother, nung nalaman niya yun, hala, anak, totoo ba? Yun yung name ng ng agency mo? Oo. Even nung minention ko yun sa tito ko, sabi niya, okay, hindi ko masyadong alam yung agency. May ganun, aside from Icon daw pala, may other agency pala talaga na nag-aasikaso. Parang ganun yung sabi ng tito ko. Okay, Lord, masyadong direct. Talagang sabi ni Lord na, anak, it's my God. It's God's will, ha? Talagang nandiyan ka for a reason. Ilalagay kita dyan for a reason. Talagang, girl, ngayon, nung na-realize ko yun, okay, talagang, gulat na gulat ako. Kasi, akalain mo yun, yung name ng agency. Okay, I'll just gonna assume it na lang talaga na it's a sign from God na, yun nga, it's His will. May reason kung bakit ako napadito and kung bakit ngayon lang din. Alam mo yun? Yeah. And, ayun. Just trust His timeline lang talaga. Not my own timeline, but His own timeline. Anyways, yun na nga. Fast forward, first week ng August, ay na, pinagpasa na ako ng mga requirements and all and stuff. And buti na lang din, nag-resign din ako ng kaagad. Kasi, ang hirap asikaso ng mga requirements, tapos may work ka pa, ha. Although, it's also a big risk kasi syempre wala akong ipon, walang anything, ang pagbabayad mo sa medical and all. Kaya shout out sa nanay ko, thank you so much kasi siya po ang karamihan ng gumastos. Halos lahat, actually lahat ng mga kinailangan ko papunta dito, from medical to things that I will be needed, like mga damit, even luggage. Pero yung sister ko din, thank you so much, binilan niya ako ng luggage. Ayan. So, yun. Grabe ang support ng family ko. So, yun. Sinamahan yung nanay ko, kasama ko pa yan sa pag-aasikaso sa may agency. Kasama ko siya. Even sa medical, kasama ko rin po siya. Nakakatuwa lang. And fast forward, September 4, 2024. That was the day I fly? That's the day of my flight. Ano ba? Alam mo anong oras na kaya nabobobo na ako sa English eh. So yun yung araw na lumipad ako patungong Macau, papunta dito sa Macau. So the reason why I started this journey is because of the people that, believe in me and trust me. Talaga nga namang mga taong naniwala na deserve ko ng much better, and yung mga taong sumuporta and yung mga taong tumulong talaga. Yon, from my uncle to my family, my mom, my ate, my kuya, from my supportive family, from my supportive friends to Chef Jeff. I'm not sure if he's watching this, pero I'm very thankful for him because he's actually one of the reason. Kung hindi niya pinasa yung resume ko, definitely wala ako dito. And, yeah, those people, of course, God. How can I forget about it? Diba? The God's will. The talagang the sign. Opo, the sign. Masyado daw kasi akong hindi agad nakakagets. Kaya yun,
talagang inano niya, dinirect to the point na ni Lord na, oh, this is a sign. It's my will for you. Parang ganun. So, yun. That's all the reason why I'm here. And this journey does not end here, actually. And there's a lot more in the future. And yes, I'm going to share it with you guys. And I hope to see you on my next vlogs, on my next videos. And yeah, subscribe naman kayo guys para naman, di ba? Nakasubaybay kayo. Medyo husky na yung voice ko guys. Kasi anong oras na? It's already 10:24. It's already 10:24 ng gabi and morning shift pa ako for tomorrow. So yeah, matutulog na po ako. And thank you so much. And guys, adios, sayonara, ciao, paalam. See you on my next video. Subscribe kayo ha, kasi marami pa akong mga chika sa inyo na related sa aking OFW series.